Nakakatakot ka. Sino ka ba? Pasensya na. Kuya, gusto ko sanang sumakay. Pwede ba akong isakay? Milyones ang halaga ng kotse na ito. Lumayo ka, pulubi. Huwag mong dudumihin ang kotse ng boss namin. Tama na, Laukaw. May paraan tayo. Sige, sumakay ka na. Mabait siyang tao. Salamat. Miss, hindi maganda ang hitsura ng lalaking ito. Kanina ko pa siya sinisilip. Mas mabuti pa sigurong paalisin na siya. Kuya, pwede kang kumain ng kahit ano, pero huwag kang magsalita ng walang katotohanan. Hindi ako mabait na tao. Ano ka ba? Ano ka? Ibalik mo ang kutsilyo ko. Bilang bodyguard ng Binibini, bakit may problema kung may dala akong kutsilyo? Matagal nang kasama ko si Laukaw. Paano niya ako sasaktan? Pero ikaw, sumakay ka. Umupo ka lang. Magandang kutsilyo para sa iyo. Magmaneho ka na lang. Miss, nauuhaw po ba kayo? Uminom po kayo ng tubig. Huwag inumin, may lason. Bata, matagal na kitang tinitiis. Ano ang gusto mo? Bakit ang lakas mo sumigaw? Kung wala kang tinatagong masama, ikaw, kaya mong uminom? Buwisit ka. Miss, maraming taon na akong kasama ng pamilya Lee. Sino ang pinaniniwalaan mo? Siya o ako? Binata, ano ang gusto mong gawin? Madalas mong siraan si Laukaw? Kung ang layunin mo ay manloko, bumaba ka agad. Mabait akong tumulong sa iyo. Kung hindi ka naniniwala, bahala ka. Miss, sinabi ko na, ang mahihirap na bundok at masamang tubig ay nagbubunga ng masasamang tao. Palayasin na natin siya. Huwag na lang. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Tigilan mo na ang kalokohan. Gets? Miss, pinapaalalahanan lang kita. Ganyan ang trato mo sa akin. Bumaba ka. Ingat ka sa sarili mo. Laukaw, pinatay mo ba ang aircon? Ang init kasi. Mainit dapat. Anong ibig mong sabihin? Miss, may gustong patayin ka. Ikaw? Totoo pala ang sinabi niya. Papatayin mo ba talaga ako? Miss, salamat sa patuloy mong tiwala sa akin. Paano pa ako magtatagumpay? Laukaw, sa lahat ng taon, mabuti ang trato ko sa iyo. Bakit mo gagawin iyon? Wala akong magawa. Sobra ang binigay nila. Pakawalan mo ako. Magkano ang ibinigay nila sa iyo? Doblehin ko sa iyo ng 10 beses. Pakawalan ka? Sa tingin mo, tanga ako? Kung wala ka, hindi na ako makakakita ng araw bukas. Ang ganda! Nabigay na ang gamot. Lumayo ka! Huwag! Huwag! Ang gandang babae, nalason na. Gusto ko ring magsaya. Pwede bang sumali? Kuya, pakiusap bitawan mo ako. Matanda na ako, pero bata pa rin. Kahit aso alam ang may-ari nito. Ikaw ay hindi man lang kasing galing ng aso. Huwag mo akong pakawalan. Hintayin mo ako. Darating ako agad. Huwag! Nakikiusap ako. Pakiusap. Pakawalan mo ako. Kumusta? Mas mabuti na, Limyaw. Salamat sa pagligtas mo sa buhay ko. Dapat kang magpasalamat. Kabutihan mo iyan. Kailangan ko ng mauna. Kakaalis lang. Napakatalino ng gamot. Tiyak na gagamutin ang sakit ni Lolo. Hindi, kailangan ko siyang hanapin. Tatay? Mama? Shout yan. Sa wakas, nakabalik na ako. Anong ginagawa mo dito? Anong nangyayari dito? Hindi mo ba alam? Yang Master Lin Feng. Magpapakasal ako sa fiancé ni Ye Xiao na si Song Shuang. Sabi niya may farewell party siya dito. Ano? Anong farewell party? Ito ay para talagang ilapag ang mukha ng pamilya Ye at tapakan.
Ang mga mayayaman na ito, talagang marunong maglaro. Baka sila ang sumira sa pamilya Ye noon. Tigilan mo na yan. Kung ayaw mong mamatay. Hindi mo ako masisisi sa pagbagsak ng pamilya Ye. Ikaw lang ang may kasalanan dahil napakatanga mo. Lin Feng at Song Shuang. Tiyak na babayaran mo ito. Salamat sa paglalaan ng oras kahit abala kayo para dumalo sa farewell party ni Ye Haotian ng pamilya Ye. Kahit na matagal na siyang patay, pero naniniwala ako na tiyak na pagpapalain niya ako at si Shuanger. Kaya sabihin ko na lang ito. Sino ang nagsabing patay ako? Si Ye Haotian ito multo. Ikaw, buhay ka pa ba? Hindi pa kayo patay? Kayong mag-asawang aso? Paano ako mamamatay? Huwag mong kalimutan na noong araw ay nakahiga ka sa harap naming dalawa, kinakawag ang buntot at umiiyak na nagmamakaawa sa amin. Paano? Ikaw, asong gala, gusto mo pa kaming patayin? Siya, sa kanyang kaawa-awang itsura, gusto pa ring pumatay ng tao, kaya ko siyang durugin sa isang daliri. Ha? 5 taon na ang nakalipas. Kayong dalawang asong lalaki at babae ang sumira sa pamilya kong Ye. Ngayon, gagamitin ko ang dugo ninyo para alayan ang kaluluwa ng aking mga magulang sa langit. Huwag mong sabihin iyan. Ang pamilya mong Ye ay nawasak. Ikaw lang ang dapat sisihin. Sino bang nagpakatanga sa iyo? Pinahintulutan ko pa kayong itago ang sulat ng paglilipat ng equity. Tanga, walang pag-asa. Matapos alisan ni Shuanger ang Ye Group, ang pamilyang Ye ay nawalan na rin ng halaga. Tama lang na masira. Pag-usapan ng mga makasalanan, ang pamilya ni Ye Haotian ay talagang natalo sa iyong sariling mga kamay. Ngayon, isa ka ng asong gala. Saan mo nakuha ang lakas ng loob na tumahol dito? Husband, malamang hindi niya kaya ang excitement sira ang utak. Pumunta ka rito para mamatay? Nagkataon lang na ngayon ang farewell party mo. Kaya iwan mo na ang buhay mo rito. Miss, may balita na po ang taong pinahanap ninyo. Pupuntahan ko siya. Ito, Ano ang sinasabi mo? isa lang ang nakita namin na nagngangalang Ye Haotian. Siya ang dating batang master ng pamilyang Ye. Ngayon ang farewell party niya. Ano? Tiyak na hindi ganoon kasimple. Titingnan ko. Bakit ka pa nag-iisip ng paghihiganti? Tulong! Ibagsak siya! Paano ito nangyari? Tatay! Tulong! May gustong pumatay sa akin! Halika agad! Tatay! Huli na. Tigil. Tatay! Siya nga! Papatayin ako ng batang ito! Mga has na sakta ng anak ko? Kamatayan. Nakaligtas itong lalaki 5 years ago. Malamang may ekspertong tumulong. Lakas ng loob mo. Huwag munang kumilos ng padalos-dalos. Lintik, puro ka gulo maghapon. Humingi ka agad ng tawad sa akin. Tatay! Bakit mo ako pinapalo? Gusto niya akong patayin. Dapat siya ang paluin mo. Opo, Tay. Nilipol na ang pamilya Ye 5 years ago. Ano kung hindi siya patay ngayon? Sa paningin natin, mas mababa pa siya sa baboy o aso. Bakit kailangan humingi ng tawad sa kanya? Tanga, baka manggulo ka sa big shot sa likod niya. Yan, Ano? Masyado kang nag-iisip. Ako lang. walang backer. Lakas loob kang manggulo dito. Aling kamay ang pumalo sa anak ko. At iba pa. Kahit na sobra na ang basurang ito, pero ang batang ito ay mapagbigay, hindi ko iniisip na hayaan siyang mabuhay. Ye Haotian, huwag mong sabihin na hindi ka namin binigyan ng tsansa. Basta nakahiga ka sa lupa, uminom ka ng alak na nasa lupa, magsukob ka sa amin at aminin ang iyong pagkakamali. Sabihin mong ikaw si Ye Haotian. Mula ngayon, ikaw ay magiging aso ng pamilya Lin namin. Pagkatapos, maaari naming kalimutan ang nangyari dati. Ye Xiao. Si. Gusto mo mamatay? Ye Haotian, ang tapang mo namang saktan ako? Papatayin kita? Ang tapang mo, Shuanger. Talagang hindi ako nangangahas na patayin ka. Gumalaw na. Pasensya na. Mukhang hindi magwawakas ito nang walang maraming patayan. Tigil! Hindi ba ito si Lim Yao ng pamilyang Li?
ang nangungunang pamilya sa Beijing? Bakit nandito siya? Hindi ko alam kung nandito si Miss Lee. Sana po ay nauna naming sinalubong kayo. Pasensya na po. Pasensya na po. Ikaw? Naghahanap ka ng kamatayan! Huwag mo kaming idamay! Paano ka nakikipag-usap kay Miss Lee? Bilisan nyo! Hilahin itong basura! Paano ka nangahas magsalita ng ganyan sa aking benefactor? Paano naging tagapagtaguyod ni Miss Lee yan? Oo, may hindi pagkakaunawaan ba? Paano naging posible ang basurang ito? Sino ka para magdikta sa aking mga gawain? Tara. Pamilyang Lin lang yan. Ang tapang nyo. Kumain ako ng puso ng oso at abdo ng leopardo. Miss Lee, Ye Xiao, pasensya na po. Bulag kami. Bibigyan kita ng paliwanag. Puta ka! Lahat dahil sa'yo. Na-offend namin ang pamilyang Lee. Bilisan mong humingi ng tawad kay Ye Xiao. Yi Xiao! Yi Xiao! Mali ako! Talagang mali ako! Patawarin mo po ako! Puta! Akala mo sapat na yan? Papatayin kita para kay Ye Xiao. Lin Feng, kung hindi dahil sa'yo sa likod, naglakas loob akong magplano laban sa pamilyang Ye. Akala mo ba hindi ko alam? Malapit ka nang mamatay. Nangahas kang manira sa pamilyang Lin. Ngayon, hindi na kita maililigtas. Magaling sa dobleng tambo, asong magnanakaw ng Lin. Pero dapat kang mamatay ngayon. Ye Xiao, kasalanan naming lahat ito dahil sa mantika. Nakinig ako sa bitch na si Song Shuang. Iwanan mo na lang kami. Gusto kong mabankrupt ang mga Lin sa loob ng 10 minuto. Bakit makikipagdigma? Zhou Xiao! Zhou Xiao! Nandito ka pala. Iligtas mo ako. Hanggat kaya mo. Kaya kong gawin ang lahat. Zhou Yu, sinusubukan mong iligtas ang iyong mga alipin? Natatakot ako na ang pamilya Zhou ay wala pang kwalifikasyon para dito. Lumayo ka sa akin. Miss Lee, nandito ako ngayon. Nabalitaan ko na may malubhang sakit ang matanda. Meron akong dala na life-saving pill. Nagtataka ako kung gusto ni Miss Lee o hindi. Kung mapalampas mo ito, ang matanda ay maaari. Naglakas loob kang amuin ako sa pamamagitan ng lolo? Miss Lee, ang pangit naman yan. Sige, bigyan mo ng mukha si Joe. Uminom ka ng gamot. Masaya tayong lahat kung mananatili ang tao. Ano bang maganda sa life-saving pills? Walang sino man sa mundong ito ang hindi ko kayang iligtas. Hindi kailangan ni Miss Lee na takutin ng isang kontrabida. Zhou Yu, ngayon, si Lin Feng ay dapat mamatay. Kung maglakas loob kang pumunta. Sige, makipagdigma ka. Tatay, ayaw kong mamatay. Iligtas mo ang iyong anak. Tatay, ayaw kong mamatay. Tulungan mo ako. Zhou Xiao, basta't iligtas mo kami. Ipinapangako naming ibibigay sa'yo ang gusto mo gamit ang 2 kamay. Ginoong Ye, mali ako. Mali talaga ako. Isa kang dakilang tao. Patawarin mo ako. Paano mo makakalimutan ang paghihiganti ng pagkawasak? Anak, Ikaw? Kung hindi ka aalis, ikaw ang mamamatay. Tingnan natin. Ang utang na loob. Pagkatapos, tayo. Hindi ba sinabi mong may sakit ang lolo mo? Dalhin mo ako para makita. Sige, sumunod ka sa akin. anak. Ye Hao Tian. Mamamatay ako kasama mo. Ang weird na amoy. Hindi dapat. Nagpakita ang pulso na bahagya lang nasira ang internal organs niya. Bakit ang daming gamot, hindi pa rin siya gumagaling? Hindi man lang makita ni Dr. Bai ang problema mo? Matanda na. Nahihiya ako sa salitang Divine Doctor. Ikaw ay... Siya ang aking benefactor. Si Ye Haotian ay bihasa sa medisina. Benefactor, ito si Dr. Bai. Iyan ang apo niya, si Bai Rubing. Kahit ang lolo ko, hindi niya nakita ang dahilan. Kaya pala siya ang nakakita. Ate Miao, maraming manloloko. Huwag kang magbaloko sa kanya. Rubing, siya ang benefactor ko. Maging magalang ka. Nalason ang matanda. May paraan para gumaling. Ito ang 2-instrument stitch na nawala ng 100 taon.
Nalabas na ang lason na gas. Maghintay ng 7 araw para makabawi. Nasa itaas po ang mga eksperto. Tanggapin ninyo po ang pagsamba ng matanda. Lolo, anong ginagawa ninyo? Tayo po kayo. Gusto ni Dr. Ye na maging alagad mo. Matuto sa iyo. Hindi ko alam kung posible. Pwede kitang turuan. Ang maging alagad, huwag na lang. Nasa itaas po ang guro. Tanggapin po ninyo ang pagsamba ng alagad. Masama ang puso mo. Hindi karapat-dapat. Tama po ang batikos ng henyong doktor, di ba? Ito si Rubing. Makulit. Tumatanda na ako. Hindi ko na kaya. Bakit hindi mo na lang siya patagalin sa tabi mo para mag-alok ng tsaa at tubig? Ano sa tingin mo? Benefactor, ito ang susi ng villa ng Yunshui No. 1. Mayroon ding kontrata ng transfer. Mag-ingat. Pakitanggapin po ninyo ito. Hindi na kailangan. Benefactor, alam ko pong isa kayong dakilang tao na hinahamak ang mga bagay na makamundo. Kaya ano ang gusto ninyo? Pwede ninyong sabihin. Ibibigay ng pamilya Lee sa inyo. Hindi. Tara na. Ayaw mo ng isang top mansion? Saan tayo pupunta? Umuwi na tayo. Sir, dito ka pala nakatira. Wala akong pera. Wala man lang mansion. Akala ko ang dami mong pera. Ay, mahihirapan na tayo. Bakit babae? Hindi mo ba sinabi na dito nakatira si Xiaotian? Ma'am 99, bakit po kayo nandito? Mrs. Juju, bakit po kayo nandito? Ikaw, Pilyo. Huwag mo kaming sabihan pagbababa ka ng bundok kung hindi kita natagpuan. Kailan ka magtatago sa amin? Dito lang naman. Iniisip ko na dito na ako titira. Ipapaalam ko na lang sa inyo, mga binibini. Nakikita kita. Naadik ka na ba sa lambing? Sabihin mo, saan nakuha ng batang ito ang movie? Ma'am, ako. Rubing, nahanap mo na ba lahat ng stalls? Hindi pa. Gagawin ko na. Sige, madilim na at malakas ka. Ma'am, alagang-alaga ninyo ang mga kamay ninyo. Tingnan ninyo, malambot at makinis ang mga daliring ito at napakaputi pa. Ikaw, Pilyo, magaling ka lang sa salita. Anong meron? Ma'am, masama pakiramdam ko. Ang init. Tara, pasok na tayo. Ma'am? Ma'am? Xiaotian, ginamit mo ba ng sapilitan ang two-instrument needle method? Ma'am, sobrang sakit. Ako. Buti na lang nakita mo ako ngayon. Kung hindi, mamamatay ka. Sino ang nag-utos sa akin na pumunta dito? Masamang tadhana. Hindi ko na kaya. Pasensya na, ma'am. 99, ma'am. Ang ganda-ganda mo. Pilyo ka. Sinabi mo bang nalason mo rin ang panganay mong asawa? Ma'am, alam mo ba, itong teknik na ginagawa ko, ito'y espesyal. Kung wala kang mahanap na may malamig na katawan, makakapag-double cultivation ka, edi mamamatay ka. Munting kaaway. Tama, may kopya ako ng 9 Needles to Break the Evil. Kung may oras ka, kunin mo at pag-aralan. Makakatulong ito sa'yo. Salamat, ma'am. Pero, Xiaotian, kung totoo nga ang sinabi mo, pinaghihinalaan ko na ang mga Lin ay mga pawns lang. Baka siya ang nasa likod ng mas malaking bagay. Kung ganoon, ano ang susunod kong gagawin? Huwag kang mag-alala, ngayong alam ko na. Hindi ako mananahimik. Huwag mong alalahanin ang iyong kabutihan. Ako na ang bahala sa iba. Salamat, ma'am. Nandito na ang alalay ko. Sir, nandyan ka ba? Nandito, nasaan ka? Ito ay para sa'yo. Aalis na ako. Ma'am, ingat sa pag-alis. Anong amoy yan? Ang kakaiba. Hindi masarap. Oh, ang mga gamot para sa tindahan bukas. Natututo kang magyabang sa murang edad. Lalong lumalala ang mundo. Nakakapagpagaling ka rin ng lahat ng sakit. Tigilan mo yang pagmamayabang mo. Sinungaling. Tulungan mo ako, Doktor, tulong! Anong problema? May sakit ang kapatid ko. Malapit na siyang mamatay. Magyeyelo na siya. Anong nangyari? Nasaan ang kapatid mo? Nasa bahay ang kapatid ko. Sis, dinala ko na ang doktor dito. Sis, dinala ko na ang doktor dito.
Pumapasok ang balsamo sa katawan. Pumapasok ang balsamo sa katawan. Pwede bang gumaling? Okay. Baka sumakit ng konti mamaya. Pasensya na muna. Nawala na ang masamang espiritu. Makaka-recover ka pagkatapos ng 7 araw na pahinga. Salamat, sir. Magkano ang consultation fee? Wala po. Mabilis? Yumuko ka kay sir. Salamat, salamat! Halika rito. Kunin mo itong pera, pumunta ka sa palengke at bumili ng masarap. Sige, salamat po, sir. Tara, tara, tara. Hindi pa ba ako handa? Malala na ang sobrang pagod ng internal organs. Ngayon, tanging ang century-old mountain ginseng Centennial Polygonum multiflorum at 100 taong Ganoderma lucidum ang makakapagligtas sa iyo. Wala akong ganyang pera. Hintay ka, kukunin ko para sa iyo. Laotian ginseng, Ganoderma lucidum, Polygonum multiflorum. Kailangan ng tig-iisang halaman na mahigit 100 taon. 100 taong gamot na halaman, kahit ilang daang libo, milyon-milyon. Kaya mo bang bilhin yan? Mahirap? Kung walang pera, huwag kang magkasakit tulad ng iba. Lumayas ka. Huwag mong dumiin ang aking lupain. Guro, bakit po kayo nandito? Nakita na po kayo ng alagad. Mayroon kang mahigit 100 taong gulang na mountain ginseng, Ganoderma, lucidum, Polygonum, multiflorum. Siyempre mayroon. Bilisan mo at dalhin ang gusto ng master. Ang natitira sa master. May pinagayos na akong kukuha niyan. Ihahati dito sa loob ng kalahating oras. Ubos na ang oras. Sumama ka sa akin para magligtas ng mga tao. Opo. 5 elementong karayom. Lumabas ang 5 turok. Bumagsak. Gawa ito sa 3 elixir na iyon. Inumin mo ito ng mabilis. Naku, ang galing. Master, nasa itaas po kayo. Tanggapin po ninyo ang pagsamba ng inyong alagad. Tumayo ka. Dahil ikaw ay isang alagad, wala akong maibibigay sa iyo. O ito, 5 elementong karayom. Salamat po, Master. Si Lao Tzu ay hinahabol ngayon kahit saan. Si Ye Haotian, ang kontrabidang ito, ay napinsala. Hello, 300 million na ang nahit sa killer account platform mo. Basta patay si Ye Haotian. Kaninong pera iyon? Tandaan mo, sa pagkakataong ito kailangan mong mamatay. Tara. Ikaw lang? Ye Haotian, mahalaga ang buhay mo. Gawin. Naku, sobrang daming trabaho ngayon. Mahina ang katawan ko. Mamamatay ba ako dito ngayon? Mamamatay kayong lahat. Ang lakas ng babaeng ito. Mas mabuting umatras muna tayo. Umatras. Bumalik ka sa rental house. Sir, ano po ang nangyari? Wala ng chi at dugo si Haotian. Lumabas ka muna at bantayan ang pinto. Huwag papasukin ang sinuman.
Akala ko isa lang ang paraan niya para mag-imbak ng kabutihan. Hindi ko inaasahan na makakapagpagaling siya. Sir, almusal na po. Rubing, naghirap ka naman sa mga araw na ito. Magpahinga ka na. Lumabas ka. Paano naman iyon? Sinabi po ng misis na kailangan po ninyong mag-almusal, sir. Okay lang po ba kayo? Papakainin ko po kayo. Bakit po kayo may lagnat? Lumabas. Ano po ang problema ninyo, sir? Lumabas! 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 Sir? Kung hindi ka lalabas at aayusin ang fa dito mismo. Sir, tutulungan ko po kayong pigilan ang masamang apoy. Rubing, ako ang mananagot sa iyo. Hindi po. Basta po makatulong ako sa inyo, sir. Nga pala, bakit po ninyo ito ginagawa? May espesyal akong pangangatawan. Ganoon ba? Kung may kailangan po kayo sa hinaharap, sir, pwede po ninyo akong hanapin. Medyo may sakit ako ngayon. Kadiri. Oh, nga pala. Mag-usap na tayo tungkol sa negosyo. Paano ka bukas? Pumunta ka at palitan muli ang sign. Sa tingin ko, pwedeng ibenta muli sa makalawa. Huwag na hintayin ang bukas. Gagawin ko na ngayon. Xiao Tian. Kumusta na ang sugat mo? Mas okay na. Mistress, dumating po kayo ng tanghali. May kailangan po ba? May lead na tayo sa pumatay. Si Lin Jen ang gumamit ng 300 milyon para imbitahan ang Foreign Killer Organization. 300 million. Curious din ako tungkol dito. 300 milyon para imbitahan ang ganyang bagay. Kaya duda ako. Maaaring pagsubok lang ito ng killer group. Ibig sabihin, marami pang mamamatay tao ang darating. Sa tingin ko, misteryoso ang killer group na ito. Walang makitang clue. Ano ang susunod? Xiao Tian, hintayin mo ako. 34 anyang, si Xiao Tian ay tinatarget ng misteryosong killer organization. Gamitin mo ang mga koneksyon mo. Subaybayan ng mabuti ang lahat ng puwersa sa switching. Sige, personal kong sasabihin kay Xiao Tian na mag-ingat. Huwag mag-alala, lihim ko siyang poprotektahan. Xiao Tian, ngayon ay desperado na si Lin Jen. Nasa malaking panganib ka. Bakit hindi ka muna pumunta sa bahay ko para makaiwas? Mistress, kung hindi ako lalabas sa kanilang paningin, paano sila lilitaw sa dilim? Tama ang ideya mo. Pero ikaw ay nasa liwanag, ang kalaban ay nasa dilim. Kahit lihim kitang protektahan, nasa panganib ka pa rin ba? Ang paghihiganti sa mga magulang, kait. Dapat itong matupad. Dapat ding mamatay, si Lin Jen. Lalabas na ako ngayon. Imposibleng hindi sila lumitaw. Doktor, totoo bang libre ang konsultasyon? Wala. Saan ka masakit? Ay tita, masakit ang buong katawan ko. Kailangan mo akong tingnan agad. Ano ang problema kay ma'am? Diyos ko, narinig ko ang isang mensahe. May isang mamamatay tao na gustong saktan si Lim Yao. Ano? Ye Hao Tian, mamatay ka. Ano ang problema, Sky? Paano naging itim ang sugat? Hindi maganda. May laso ng punyal. Hinahanap kitang maghiganti. Nabigo ito. Pero hindi mahalaga. Sili seconds ay ililibing kasama ko.
Worth it? Ha 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 ha. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kabilis ngayon. Kung alam ni Lolo, hindi ko alam kung paano niya ako pupurihin. Ma'am, okay lang ako. Alam mo ba ang eksaktong lokasyon ni Limiao? Sa daang bundok sa kanluran ng lungsod. Isasend ko sa iyo agad ang eksaktong lokasyon. Okay. Salamat ma'am, papunta na ako. Gusto mo bang ako na ang gumawa? Hindi, okay lang ako. Okay lang ako. Bakit naka-off ang phone ng lalaking ito? Tagapagligtas. Iniligtas mo na naman ang buhay ko. Akala ko may nangyari sa iyo. Okay lang. Ikatlong binata na bigo ang misyon. Ano? Mga walang kwenta. Walang kwenta. Hindi patay si Ye Haotian, at hindi rin si Lin Yao. Pareho silang hindi namatay. Paano? Napakagaling ni Ye Haotian. Kaya mong talunin si Lin Jian sa isang galaw kahit distracted ka. At may lason pang mga punyal. Wala itong epekto sa kanya. Iniligtas din niya si Lin Yao. Noong pinaplano ang pagpatay sa pamilya Ye, iminungkahi ko na patayin muna si Ye Haotian. Ayaw lang nila makinig. Umalis na ang batang ito, bumalik pagkatapos ng 5 taon, at ang galing niya ay hindi masukat. Huwag nang magpalaki ng tigre. Pangatlong binata, ngayon ay aayusin ko na ipapatay siya ng master. Hindi ka katapat niya. May sarili akong mga plano. Nagbago na ang pinuno ng pamilya. Kailangan ng suporta ng eksperto sa grupo. Okay, magpapadala ako ng tao para tumulong sa iyo. Kamakailan, binabantayan ko ng mabuti si Ye Haotian at ang mga tao sa paligid niya. Ang may-ari. Okay. Ayos lang. Tapos na ang lahat ngayon. Asawa, kung hindi ako nasa panganib, hindi ko alam na labis kang nagmamalasakit sa akin. Miss Lee, kung kukuskusin mo pa ang damit mo, mapupunit na. Hoy, bakit ang kulit mo? Hindi ako ang teddy bear sa bahay mo. Kuskusin mo kahit gusto mo. May iba pa akong gagawin. Umuwi ka na muna. Puno ba ng tofu residue ang utak ni Ye Haotian? Nagpahiwatig ako ng sobrang linaw. Bakit hindi mo maintindihan? Naiinip na ako. Bobo ako. Hindi marunong umintindi ng pahiwatig. Bakit hindi mo sabihin ng malinaw? Nakakainis ka. Ye Haotian. Gusto kita. Ay, Ano nga? Ako ang nagkusa na magtapat sa'yo. Gusto mo ba ako o hindi? Gusto mo ba? ang pinakamagandang babae sa Switcheng ang nagkusa na magtapat sa akin. Gusto mo bang sagutin siya? Medyo banta ito. Ang tanga lang ang mag-aatubili. Limiao. Gusto rin kita. Ano ito? Ye Haotian, sobra mo akong gusto. Anong ginagawa mo? Sabihin mong gusto mo ako. Nakikipag-hangout sa ibang babae sa likod ko? Sabi mo, aling fox spirit ang naiwan? Hindi rin klaro. Sobrang excited mo ngayon. Magpapaliwanag ako ng detalyado kapag kumalma ka. Ye Haotian, ayaw na kitang makita ulit. Umalis ka. Doktor, may sakit ako. Tingnan mo ako. Wala kang sakit. Ano? Wala akong sakit. Kakopy-check up ko lang sa ospital. Sabi may lung cancer ako. Huli na, putang ina. Sinabi mo sa akin na wala akong sakit. Hindi ba ito purong kwak?
Huwag ka nang magpakitang gilas kung wala kang alam. Mukhang walang kakayahan dahil bata pa. Panloloko lang ng pera natin yan. Tumahimik ka. Batang babae. Anong nakalagay sa karatula mo? Sabi, tulungan ang mundo. Tingnan ko nga, itong quack doctor lang. Anong mundo ang matutulungan niya? Puro sayang. Iabot ang kamay. Oh, gusto kong makita kung ano ang kaya mong gawin. Hoy, 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 hoy. Hoy. Siya. Tangina, nagsisinungaling ka? Galawin mo lang ang daliri mo. Akala mo ba tanga ako? Tae. Kailangan kong sirain ang karatula mo ngayon. Sir? Hoy, gusto mo pa akong saktan? Tara, Tara, Tara. Sa tingin ko, may sakit ka talaga. Naku, Ginagamot. pangahas ka, sinaktan mo ako. Tingnan mo to, ito ang pananakit sa tao. Hindi ginagamot ang pasyente, sinasaktan pa. Aray ko, Sir, nagpapanggap siyang nasaktan. nagpapanggap. Ako ang nagpapanggap. Nakita nyo yon? Ako, puntahan nyo siya. Hindi lang niya ako ginamo. Sinaktan pa ako. Bakit may ganyang doktor? Mabuti at nandito ka. May batas pa ba sa mundong ito? Bakit ang yabang mong manakit ng tao? Hindi ka aalis nang hindi nagbabayad ng 108,000 ngayon. Hindi ako aalis. Bakit? May hangganan ng pasensya ko. Xiao Tian, huwag mo nang patulan niyang gunggong. Gawin mo na. Magandang babae, huwag kang pumunta roon. Masama ang lalaking iyon. Mag-ingat ka, hindi ito para sa ikabubuti mo. Yellow hair, sa wakas, nahuli na kita ngayon. Bakit andito siya? Alam ko na talagang paulit-ulit kang kriminal. Sa wakas nahawakan na kita ngayon. Akala ko mabuti siyang tao. Hindi ko inaasahan na isa pala siyang manloloko na nang i-scam kung saan-saan. Ako na ang bahala, tara na, guys. Tara na. Ma'am, bakit po kayo nandito? Diyos ko, sinabi ko sa iyo. Magpahinga ka muna sa akin. Hindi ka nakinig, di ba? Ngayon, itong mga pusa't aso ay naglalakas loob na lumapit. Ma'am, alam nyo naman po. Sino ang nag-utos sa iyo? Wala pong nag-utos sa akin. Wala po. Kung hindi mo sasabihin, marami akong paraan. Hoy. Huwag. Hindi. Sasabihin ko. Kung papatayin mo ako, wala nang magsasabi sa'yo. Sabihin mo na. Si Zhao Dashan. Binigyan niya ako ng $100,000 para guluhin ka. Xiao Tian, isakay muna natin siya sa kotse. Harapin natin si Zhao Dashan ng harapan. Tara na. Ang pamilya Joe, malaki gumastos. Milyon-milyon ang shot na ito. Sapat na ito para sa akin na gastusin sa ilang lifetime. Hahaha. Bakit ka nandito? Ngayon, ang dami ninyo. Hindi ikaw ang hinahanap nila. Ikaw ang hinahanap namin. Sino ka? Hindi kita kilala. Zhao Dashan, huwag kang magpanggap. Kung hindi mo gagawing malinaw ngayon, huwag mo nang isipang lumabas ng pinto na ito. Tingnan mo yung sinabi mo. Wala naman akong ginawang masama. Ako, si Yellow Hair, ay laging mabuti ang trato sa'yo. Ikaw pala ang nag-frame sa akin. Zhao Dashan. Tinawid mo ang ilog, sinira mo ang tulay. Maniwala ka man o hindi, ilalabas ko lahat tungkol sa'yo. Mamamatay tayo at masisira ang lambat. Commendat ka sa akin? Hoy, mga boss, marami siyang cash na nakatago sa bahay. Ikaw. Ayokong marinig ang dog eat dog na yan. Si Zhao Dashan ang nagpumilit na gumamit ako ng extraordinary means. Handa kang sabihin ang totoo? Ikaw ay ikaw. Huwag ka nang pumunta rito. Mahilig ka bang magbasa ng nobela? Narinig mo na ba ang Three Corpses Brain Pill? Ito ang antidote, pero 5 minutes lang ang relief ng kati. Basta, magtatapat ka ng totoo. Kinuha ako ng pamilya Joe para gumastos ng pera para inisin kayo. At? Ang masaker sa pamilya Ye.
Ang pamilya Joe ang nag-utos sa akin at sa pamilya Lin. Ang iba pang masasamang ginawa ng pamilya Joe, wala akong kinalaman diyan. Sabihin mo ang buong totoo tungkol sa massacre sa pamilya Ye. Ye Haotian, ang pamilya Lin at ako ay mga tau-tauhan lang ng pamilya Zhu. Walang silbi kung papatayin mo ako. Zhao Dashan, limitado ang pasensya ko. Sabihin mo kung ilang tao ang sangkot dito noon. Marami. Pero ang pamilya Joe lang ang alam ko. Tungkol naman sa ibang pamilya, wala akong alam. Dahil lang sumali ka sa paglipol sa pamilya Ye, patay ka. Pero kung gusto mong mabuhay, pwede mong ibunyag ang mastermind. Baka hindi na kita patayin. Kung hindi, ngayon ang araw ng kamatayan mo. Gusto ko talagang mamatay. Maliban sa akin at sa pamilya Lin, wala akong kilala sa ibang hinahanap ng pamilya Joe. Teka, naalala ko ang laki ng isa sa kanila. Mukhang katulad ng mga pumatay ng Yaki Organization. Siya. Hula ko lang ito. Kung gusto mong malaman ang massacre ng pamilya Ye noon, bantayan mo ang pamilya Joe at si Hachiki. Kahit ilang tao ang sangkot dito, hahanapin ko silang lahat. Wala ni isa. Xiaotian. Xiaotian, Xiaotian. Inaatake ng chi at dugo ang puso. Natitirang laso ng extreme yang internal strength backlash. Papunta na sa puso ang natitirang. Ang ki at dugo ay sumasalakay sa puso. Backlash ng extreme yang internal strength. Ang natitirang lason ay patungo sa puso. Xiaotian, Xiaotian, bilisan mo. Kontrolin ang kaguluhan ng ki at dugo. Ngayon, hahayaan ko kayong dalawa. Papatayin ko kayo sa susunod na pagkikita. Tigil! Tigil! Xiaotian, Guro. Masama ang pakiramdam ko. huwag kang mag-alala. Ililigtas ka ng guro. Nakawala pala si Zhao Dashan. Uhulihin ko siya. Hoy, munting Diyos. Huwag kang mag-alala. Sinabi ko na kay Guro 34. Mahahanap natin siya sa lalong madaling panahon. Pasalamatan mo siguro 34 para sa akin. Maaari mong pasalamatan siguro 34. Hindi, ako ang pasalamatan mo. Oh, salamat Guro. Muli mong iniligtas ang buhay ko. Oops! Natatapos lang. Hindi ka na naman tapat. Subukan nating mag-focus sa usapin. Chunyang Longjin. Pagtawid sa ikalawang antas. Ang pinakamataas na lansi ng 5-element needle technique ay para rin sa iyo. Purgatoryong Shura. Ito ang Purgatoryong Shura. Salamat Guro. Salamat Guro. Ang pamamaraang ito ay makakasira ng pinakamasamang engkanto. Maaari ring ilagay sa labas. Napakamahal. Maliban kung ito na ang huling paraan. Huwag itong gamitin. Tandaan. Nakuha ko, Guro. Gamit ito ang mga sumalakay sa pamilya Ye noong panahong iyon. Huwag na silang umasang mabuhay. Xiaotian, maaari kang maghiganti. Pero huwag mong ilagay ang sarili mo sa panganib muli. Tandaan. Nakuha ko. Nabigo ang plano. Ikatlong Panginoon, tulong. Basura. Hindi mo kayang gawin ng maayos ang maliit na bagay na ito. Ano pang silbi ng pag-iingat sa iyo? Huwag, ikatlong Panginoon. Kahit na nabigo ako, pero nakakuha ako ng ibang napakahalagang impormasyon. Sabihin mo. May mga eksperto sa paligid ni Ye Haotian. Hindi masukat ang lakas ng taong ito. Kung maaalis natin siya, magtatagumpay ang plano. May mga taong nagtatanong-tanong tungkol sa atin. Pinaghihinalaan ko, nakasabwat din siya ni Ye Haotian. Alam mo kung sino iyon? Hindi pa alam. May iba pa bang impormasyon? Mag-check siya pa. Basura. Ano pang silbi ng pag-iingat sa iyo? Panginoon, medyo nawalan ng kontrol ang mga bagay. May eksperto sa tabi ni Ye Haotian.
Mayroon ding misteryosong tao na nag-aalamin ng impormasyon. Nagpadala ang puno ng pamilya ng eksperto para tumulong. Dahil sa iyong pagsusumikap para sa pamilya, tutulungan kita muli. Salamat, Panginoon. Kakontak ko lang ang pinakamalakas na grupo ng mga mamamatay, ang Yaki. Nangako silang ipapadala si Yuriko Sakai. Kung mabigo muli, hindi ako tututol sa pagpapalit. Huwag mag-alala. Papatayin ko si Ye Haotian sa lahat ng aking makakaya. Hindi natanggap ng Oki Killer, Lee Haotian. Kahit gaano karaming malalakas na tao ang tumulong sa iyo, sa pagkakataong ito, dapat ka ring mamatay. Ang mga tahi na ito ay malalim ang kahulugan. Mukhang matagal bago ko lubos na maunawaan. Ganon. Sir, nakikita ko kung paano katatakas sa wujisyan ko ngayong gabi. Ano? May mga madilim na anino. Rubing, makinig ka. Isara ang mga pinto at bintana. Bago ako bumalik, kahit anong marinig mo. Ano ang makita mo? Huwag mong buksan ang pinto. Narinig mo ba yon? Si, sir. Kayong dalawang patay na isda at bulok na hipon, gusto ninyo akong patayin? Ang gwapong binata. Gusto ng mga tao na makipag-usap sa iyo ng malalim. Nasira. Tigilan siya. Ipinadala ka ba ni Joyu para patayin ako? E ano kung hindi? Bunso, ang sarap mo manggurat ng tao. Gusto ko talagang mamatay. Pusyog ba? Inutil ang mga tauhan niya. Nilalay ang prestihiyo ni Yakuki. Handa akong tumanggap ng anumang parusa. Hindi pa ganito napahiya si Hachiki. Dapat mahanap ang pabrikang ito. Magpapadala ako ng ginto, kahoy, tubig, apoy at lupa para tulungan ka. Gusto kong makita ang ulo ni Ye Haotian sa loob ng 10 araw. Salamat sa biyaya ng Hallmaster na hindi ako pinatay. Maliligo ako. Paglilingkuran ko ang Hallmaster mamaya. Bumaba ka. Misus, ang aga mo naman dumating. Na-miss mo ba ako? Inyo ka, binibiro mo ako ng maaga. Manghihingi ka ng palo, di ba? Nasaan ang sidekick mo? Nag-shopping siya. Misus, may isa na namang killer na lumitaw kagabi. Pambihira ito. Ang daming ninja ng sabay-sabay. Mukhang hindi na makapagpigil ang pamilya Zhou. Yan ang naisip ko. Do. Xiaotian ngayon, nakalantad na ang lugar at tindahan mo. Wala kang privacy. At ang kalaban ay nasa dilim. Baka kung kailan ay targetin ka at ang mga tao sa paligid mo. Papatayin ko silang lahat, kahit ilan ang dumating. Xiaotian, huwag kang masyadong emosyonal. Lilipat ka ba sa akin? Mas ligtas din. Salamat po, Misus. Isipin mo ako, kahit saan. Ako ang lalaki mo. Siyempre, iniisip kita. Salamat po, Misus. Misus, ang bait mo naman. Ang bait ko sa'yo. Hindi mo ba yun pinapakita? Sige, hayaan mo akong magpasalamat sa asawa ko. Batang babae, bakit dumating ang movie sa oras na ito? Talagang ignorante. Anong ginagawa mo dito ng maaga? Kailangan ko pa bang magulat sa'yo pagdating ko dito? Ikaw. Sir, binubuli niya ako. Ikaw ang mistress. Pumasok ka lang sa bahay. Yung mga hindi nakakaalam, akala may problema sa'yo. Bata ka pa, intindihin mo ang pang-adulto mong bagay. Sir, akin ito. Kung sino man ang mga has na agawin ito sa akin, lalabanan ko siya. Kung sinabi mong sayo, sayo na. Sinabi ko ring akin siya. Xiaotian, sabihin mo sa akin. Sino ka?
Mga ate, ngayon, ang paghihiganti ang pinakamahalaga. Kapag natapos na lahat ito, sasabihin ko sa inyo ang gagawin ko. Okay? Sige, tatandaan kita. Hindi ako pamilyar sa mga pambatang babae na palabas. Ikaw. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Pareho ninyo itong ginawa ng ilang ulit. Sir, bakit ang bias mo? Masakit ang puso ko. Aray, Bingbing, halika. Pakinggan mo ako. Ipapaliwanag ko sa'yo. Alam mo ang sitwasyon ko, di ba? Kung hindi ako mag-double practice, ang puryang na konstitusyon ay babalik sa akin. Puwede itong maging hemiplegia. Sina Janze ay pinatay sa lugar. Hindi ba't double cultivation lang iyan? Sinubukan na namin iyan kamakailan lang? Sige, umalis ka na. Pwede mo itong ayusin kahit anong gusto mo. Makikinig ako sa'yo. Sir, pwede bang tawagin kitang asawa? Sa kama lang. Asawa. Diwata, 34 ka na, binibini. Nagpadala lang ng balita. Sabi nila, nahanap na ang taguan ng killer. Sa anong lugar? Pupunta ako agad. Chengbei na inabando ng bodega. Para ligtas. Pumunta ka muna sa labas ng komunidad para salubungin ako. Sabay tayong pupunta. Xiaotian, masyadong tahimik dito. Mag-ingat ka. Ginawa ni Yossi ang lahat para patayin sila. Mistress, pipigilan ko sila. Patayin mo muna ang leader nila. Puro walang awa, bilisan mo at umalis na. Dumating ka, gusto mo nang umalis. Ikaw na naman, buwisit na babae. Patayin silang lahat. Purgatory, Shura. Huwag mo akong patayin. Huwag. Sino ang nasa likod? Sabihin mo o hindi. Joe Yu. Talaga nga siya. Anong klaseng organisasyon kayo? Saan ang headquarters? Ang punong tanggapan ng Yagi Killer Organization ay Nalason sila. Hindi maganda ang pinuno ng pamilya, hindi maganda. Anong problema? Pinatay ni Ye Haotian ang mga tao ni Yachi. Ano? Patay na rin si Yuriko Sakai? Oo, walang natira. Basura. Puro putang inang basura. Hindi susuko ang Patriarch Yaki Organization. Pag-isipan natin kung paano ipaliwanag sa kanila. Maglibot. Pahupain ang galit ni Yaki sa 3 araw. Hindi kaya. Kailangan mo ring mamatay. Opo, Master. Ang Otian Yaki Organization ay dumanas ng matinding pagkalugi. Medyo nawala sa kontrol ang mga bagay-bagay. Bakit hindi muna tayo bumalik sa Yunwu Mountain? Hintayin nating humupa ang insidente bago harapin ang pamilya Zhou. Ngayon na ang oras para lumabas ang mastermind. Hindi ako magtatago kailanman. Uy, sorry po. Ang bastos ng batang ito. Naantala ang tulog ng matanda. Maliit na bagay. Maliit na paumanhin. Ibalik mo ang iyong mga braso at ibalik sa akin ang jail. Hindi pwede. Sabi ng asawa ko. Makapagligtas ito ng buhay ko. Si Master Xuanqing ang paring Taoist. Makalumang bata na may magandang mata. Sino ang binatang ito? Babae ako. Kaya pala ang panganay mong ate ay nakikipag-usap sa akin. Madalas kanyang banggitin. Makilala ko si Master Xuanqing. Munting kaibigan, mayroon akong pinaka-makapangyarihang mantra ng meditasyon dito. Ibibigay ko ito sa iyo ngayon. Halika rito. Nakatanggap ng balita ang third young master. Ang pinakamalaking tulong ni Ye Haotian ay isang babaeng si Susiro. Hanggat makuha natin siya, natatakot ka pa bang hindi mahuli si Ye Haotian nang hindi sumusuko? Kaya niyang patayin si Yuriko Sakai, nakakakatakot ang lakas niya. Sa kakayahan natin ngayon, wala tayong panlaban.
Eldest Young Master, hindi mo kailangan gumamit ng dahas para pumatay. Kwento mo. Boss, tapos na. Kakaiba ang itsura. Bulag. Tumulong sa hindi dapat tinutulungan ang kaaway ko. Yehaotian, nasa kamay ko ang iyong mistress. Kung ayaw mong mamatay siya, pumunta ka agad sa abandonadong construction site sa silangan ng lungsod. Bibigyan lang kita ng 1 oras. Pagkalipas ng 1 segundo, kukunin mo ang bangkay niya. Nandito ako para palayain siya. Patayin ninyo siya. Magaling kang lumaban, di ba? Paano ko hahayaan na may makawala? Masyadong mataas ang martial arts mo. Natatakot akong habulin mo ako pagkatapos. Sige, palalayain kita kung sisirain mo ang iyong mga meridian. Ikaw, Hindi mo pa ginagawa. tuparin mo ang salita mo. Hindi ako tumutupad sa salita ko tuwing Miyerkules. Pakawalan mo siya. Marami na akong nakitang ganyan, tanga. Pero hindi pa ako nakakita ng ganito kabobo. Bawiin mo. Ang sama mo naman. Kasuklam-suklam, Yehaotian. Hindi ka man lang nagtanong bago mo ako ginulo. Ano ang specialty ng smiling tiger ko? Tingnan mo yan. Ngayon, basura ka na. Ano ang karapatan mong makipag-usap sa amin? Patayin siya. Sino ang mga has na gumalaw? Tumigil lahat para sa akin. Patayin silang lahat. Lin Yao. Pinapatay mo ako. Naisip mo ba ang mga consequences? Kung malaking bagay yan, makipagdigma na lang. Matatakot ba ang pamilya Liko? Patayin siya. Huwag matulog. Huwag matulog. Pumutok ang mga ugat, pwedeng mamatay anumang oras. Sa ngayon, ang pure yin body lang ang makakagawa ng double cultivation para mailigtas si Xiao Tian. Matagal na akong wala, kahit gumana. Maliit lang ang epekto. Wala rito ang mga ate. Kumusta si Xiao Tian? May kilala akong may pure yin body. Sino? Ako. Tandaan, huwag kang magpakatapang. Hautian, hinding-hindi ko hahayaan na may mangyari sa'yo. Ma'am, ayaw kong magkaroon ng psychological burden si Hautian dahil dito. Ikaw po ang magtago ng sikreto ko. Huwag mo po sanang sabihin sa kanya, okay? Okay. Napakaraming tao ang hindi kayang protektahan si Yuriko. Ano bang silbi ninyong mga basura? Lord, nalaman namin kalaunan. Parang ulap ang mga master sa paligid ni Yehaotian. May malapit din siyang relasyon sa pamilyang Lee. Wala akong pakialam. Kahit ilang tao ang tumulong sa kanya. Naglakas loob, napatayin ang kapatid ko. Lahat sila ay dapat mamatay. Lord, kakakuha lang ng balita na pinabagsak si Yehaotian ng isang tao. Si Lee Miao ang sumagip sa kanya kasama ang mga tauhan niya at ngayon ay nawawala. Alamin mo para sa akin. Lord, Yehaotian, kahit magtago ka sa dulo ng mundo, hahanapin pa rin kita. Ipaghiganti ang kapatid ko. Hoy, cured na ako. Tumaas ng 1 level ang skill. Ito ang kapangyarihan ng Pure Yin Body. Sino ang nagligtas sa akin? Mistress. Mistress. Xiao Tian, nagising ka na sa wakas. Madam,
Sabihin mo kung sino ang nagligtas sa akin. Madam, nakikiusap ako. Sabihin mo sa akin. Lin Yao, Ikaw na walang hiya, bastos. Sabihin mo kung sinong lalaki ang kumuha ng Palace Sand mo. Huwag mong isipin na hindi ko malalaman kung hindi mo sasabihin, katiwala. Susuriin ko ang nakaraang buwan ni Meow Air. Sino ang kausap mo? Opo, sir. Si Lee Jongjeng ay dapat magbigay ng paliwanag sa pamilya Zhou kung ngayon. Joe, ito ang bahay ninyo. Hindi magandang pilitin ang tao na pumasok. Umalis ka, Lee Jongjeng. Pinalaki mo ang magaling na anak na babae. Paano mo nagawang magdala ng tao para patayin ang ikatlo kong kapatid? Ano? Joe Da Xiao. Saang mata mo nakita na pinatay ni Meow Air si Zhou Yu? Lee Jongjeng, huwag kang mag-arte. Kailangan mong bigyan ako ng paliwanag ngayon. Ano ang gusto mong ipaliwanag? Ang Pure Yin Physique ay ang pinakamahalagang pugon para sa Yin Soul Claw. Kung makukuha mo siya, tapos na. Ipakasal siya sa akin. May puwang pa para ayusin ito. Kung hindi, ang pamilya Zhou ay makikidigma sa pamilya Lee hanggang kamatayan. Joe Da Xiao po. Ito ba ang ibig mong sabihin o ang ibig sabihin ni Mr. Zhou? Siyempre, ang matanda yan. Miss Lee, ang bagay na ito ay nagsimula dahil kay Ye Haotian. Basta't sumama ka sa akin para patayin siya, ako, si Zhou Zhen, ay nangangakong pakakasalan ka agad. Maging pangunahin kang asawa ko. Kumusta? Jojen, huwag mong isipin na hindi ko alam ang balak mo. Sasabihin ko sa'yo ng malinaw. Kahit mamatay ako, hindi rin kita pakakasalan. Future father-in-law. Ibig mo rin bang sabihin yan? Joe Jen. Palitan ang kondisyon. Mag-usap tayo. So ayaw mo? Mabuti. Napakabuti. Ipaalam sa pamilya killer. Maghanda para sa labanan ngayon. Ito ang eldest master, ang bagay ni Master Joe. Sa pagkakaalam ko, si Ye Haotian ang may kagagawan nito. Aminin na natin. Wala itong kinalaman sa aming pamilya Lee, Mr. Joe Kong. Dahil lang sa maliit na bagay na ito, makipagdigma sa aming pamilya Lee. Sa palagay ko ay hindi rin nararapat. Wala yun. Siya ang nakakaalam. Sa ngayon, walang silbi ang sobrang usapan. Pangako na iwasan ang pagsira ng kapayapaan. Kung hindi kayo pumayag, digmaan. Kasalanan mo lahat yan. Tigil! Haotian, bakit nandito ka? Huwag kang matakot sa akin. Ikaw, hayop, dinungisan mo ang anak ko. Bakit ka nangahas pumunta sa pamilya Lee? Sir, huwag kang magalit. Mag-ingat ka. Ayokong ilantad ang mga maruming ginawa ng pamilya Zhou ninyo. Mabubunyag lahat yan. Umalis ka dito. Ang lupit mo? Tingnan natin. Tito, taos puso akong humihingi na pakasalan si Limiao. Sana'y matupad. Gusto mong pakasalan ang anak ko gamit itong sirang kahon? Baka naipit ulo mo sa pinto? Umalis ka na. Nag-iisa lang dumating si Ye Haotian. Ito talaga ang magandang pagkakataon para patayin siya. At basta't makuha mo ito sa kanyang mga kamay, kumpidensyal na material na maaaring magbanta sa pamilya Zhou. Ang susunod na may-ari ng bahay ay ako. Ye Haotian, nakikita ko na sincere ka rin kay Meow Air, Tito. Dahil gusto talaga niya si Meow Air, handang makipagkompetensya ng patas sa kanya. Seryoso? Seryoso? 1,000 taong gulang na ginseng mula sa Changbai Mountain, 1 pildoras na panlinis ng utak ng buto, 2 bote ng nangungunang gamot na pampagaling para kay Meow Air. Ito, Cartier set na 3 piraso, Omega. 1948, limitadong edisyon, susi ng Ferrari 80. Narinig ni Uncle na hindi maganda ang kalusugan mo. Ito ay espesyal na binili ng mga kabataan para sa iyo. Ye Haotian, paano ito kumpara sa sirang kahon mo? Maraming bagay, pero lahat ito ay pangkaraniwan. Ako ang kayamanan. Isang kayamanang nagliligtas ng buhay. Chongbao, baka hindi mo pa alam, paano baybayin ang salitang Chongbao? Bakit mo sasabihin iyon sa isang probinsyano? Naiintindihan niya. Haotian, naniniwala ako sa iyo. Dilat ang mga mata mo. Tingnan mong mabuti. Akala ko maganda to. Kahit bumili ka ng kwintas, mas maganda pa yan kaysa sirang bakal na to. Ye Haotian, wala ka bang pera? Kunin mo yan at bumili ka ng maayos. Ye Haotian, pinapahiya mo ba ako? Tito, hindi mo alam ang halaga nito. Kalimutan mo na at sinaktan mo pa ang tao. Kung hindi dahil kay Meow Air, hindi ako pupunta, dala ang ganitong mahalagang bagay.
Maaari nitong alisin ang masamang espiritu sa iyo, makapagliligtas ng buhay mo. Kung gusto mo o hindi, ikaw na ang bahala. Kung pinapahiya ako, gusto kong umalis. Hindi ganoon kadali. Hulihin siya. Huwag kang mangahas. Maglakas loob kang sumama sa lalaking ito. Hindi kita anak. Hao Tian, tara na. Ikaw. Sir, huwag mo akong takutin. Umalis ka sa daan ko. Halatang internal injury ito. Bakit lalong lumalala pagkatapos uminom ng gamot? Kung may mangyaring masama sa ating amo, hindi ka namin tatantanan ng pamilya Lee. Maraming tao ang nakakita. Pinainom ko siya ng pills. Kung talagang mamatay ang tao, wala akong laban sa dami ng nakakita. Oo nga pala, si Ye Haotian ay mahusay sa medisina, di ba? Hayaan ang ibang doktor. Kahit mamatay ang doktor, wala akong pakialam. Tawagin si Ye Haotian. Siya lang ang makakapagligtas sa amo. Dr. Ye, iligtas po ninyo ang amo siya. Siya ay hindi kaya. May nangyari sa akin. Huli. Miss siya ang tatay mo. Kaya mo bang panoorin siyang mamatay? Si Hao Tian ay tatay ko pa rin. Kaya mo ba siyang iligtas? Si. Siyam na karayom laban sa kasamaan. Salamat, sir. Ang biyaya ng buhay ay higit pa sa langit. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Hindi na kailangan, Tito. Kung talagang gusto mo akong pasalamatan, ibibigay mo ba si Meow Er sa akin? Oo, sa tingin ko, manugang, dati kitang sinisisi. Hindi na ako nag-aalala na ipagkatiwala ang anak ko sa iyo ngayon. Binabati kita, sir. Master Hershey C. Dexian. Binabati ko ang panganay na dalaga at ang tito para sa pagkakaroon ng kasintahan at sa wakas ay ikakasal na. Salamat. Xiao Tian, sinabi mong may masama akong enerhiya. Kamakailan, hindi na ako madalas lumabas. Bakit ang dami mong nakuha na masamang enerhiya? Maginhawa ba para sa akin na maglibot, Tito? Ayan. Kakaibang masamang enerhiya. Lumayo kayo ng kaunti. Ako ang magwawasak sa erehiyang ito. Siyam na karayom na panlaban sa kasamaan. Shura, tulungan mo ako. Hao Tian, kalimutan mo na. Huwag mong saktan ang sarili mo. Oo. Buti na lang. Ayos ka lang ba? Tito, saan mo nakuha to? Ika, 50 kong kaarawan. Binati ako ni Joe Jen. May ambisyong lobo ang taong ito. Gusto akong patayin. Dapat patayin. Nasaan ang mga tao? Tumakas. Sandali lang. Anong problema, Tito? Kumain ka lang ng marami. Hindi pa ito ang tamang oras para gawin yun. Hayaan mo na ang kasambahay at ang iba na habulin siya. Bago at lumang galit. Ako mismo ang papatay kay Joe Jen. Hao Tian, mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala, Meow Er. Alis na ako. Hao Tian, hihintayin kitang pakasalan mo ako. Tito, sobrang tagal ka nang naapektuhan ng kasamaan. Iwasan mong magkasipon ngayon. Tiyaking mainit ang damit mo. Papaburyo mo ito sa gitna ng Lee Mansion. Sa loob ng 100 taon, hindi lalapit ang demonyo. Sige, salamat Xiao Tian. Tito, Meow Er. Mauna na ako. Si Mistress Joe Jen ay nawala sa pamilya Lee. Ipacheck kay 34 Mistress. Si. Nawalan na si Ye Haotian ng proteksyon ng pamilya Lee. Wala ka na. Gusto akong patayin ni Joe Jen gamit lang ang mga patay na isda at bulok na hipon. Ye Haotian, masama ang ginawa mo sa akin. Pinatay mo ang pangatlo kong kapatid. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. At iba pa. Pinatay ni Josang ang aking nakababatang kapatid na babae. Papatayin ko siya. Ipaghiganti ang kapatid ko.
Umatras ka muna. Patayin siya. Yossi, munting galing. Kasuklam-suklam. Anong ginagawa mo? Go, go, go. Wag kang lumapit. Kahit duwag ka, naglakas loob kang patayin ako. Lecture. Bitawan mo ako. Kung may mangyari sa akin, hindi ka hahayaan ng pamilya Joe. Ganyan din ang sinabi ni Joe Yu dati. At siya ang unang namatay. Ang background ng pamilya Zoe ay lampas sa iyong imahinasyon. Huwag mong gawing gaya ng pamilya Ye noong araw. Patay. Huwag kayong mag-alala, mga magulang. Si Xiao Tian noong taong iyon ay maghihiganti ng isa-isa. Hindi maganda ang ulo ng pamilya. Pinatay ang panganay na binata. Bakit nagdala si Zhou Zhen ng maraming eksperto na kayang pumatay sa kanya? Sabihin mo ang nangyayari. Si Ye Haotian iyon. Mukhang at ang eksperto ng pamilya Li. Tapos na. Tapos na ang lahat. Ngayon, maaari ko lang munang ipatawag ang lahat ng eksperto ng pamilya Zhou para protektahan ang sarili ko. Ang amo? Bumaba ka muna. Na-meet ko ang hari ng madilim na templo. Walang silbi. Hindi mo man lang mapatay si Ye Haotian. Ano pa bang gagawin ko sa'yo? Hall Master, patawarin mo po ako. Panginoon, ginagamit ko ang negosyo ng pamilya ko para iligtas ang sarili ko. Pakiusap, maging maawain po kayo. Bitawan mo na. Listahan. Salamat sa amo sa hindi pagpatay sa akin. Xiao Tian, naengkwentro ang pamilya Zhou kagabi. Pati ang mga kamag-anak ay hindi nakatakas. Ang pagbagsak ng pamilya Joe, mas malalaking isda ang lalabas. Sabihan si 34 Mistress na bantayan ang lahat ng puwersa. Opo. Sir, may nangyari po? Mukhang pinag-uusapan mo ang pagbagsak ng pamilyang Joe. Nawasak ang pamilyang Joe magdamag. Ang mga tao sa switching ay nagkakagulo. Walang tao sa kalye. Xiao Tian, ano ang susunod mong plano? Siyempre, magpapatuloy akong magtayo ng tindahan. Kumita ng puso ko. Okay, naiintindihan ko. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Bakit ka pa nakatayo dyan? OC. Sir, may mga tao po sa labas na gustong patayin kayo ngayon. Ganito na lang ba tayo magtayo ng tindahan? Hindi ba masyadong delikado iyon? Babaeng hangal, kung hindi ka papasok sa pugad ng tigre, hindi mo makukuha ang anak nito. Huwag kang matakot kahit ano paman. Poprotektahan talaga kita. Hello? Sino? Dr. Ye, tulong! Kamakailan, nagkasakit ang tatay ko ng kakaibang sakit. Maraming sikat na doktor ang walang magawa. Sinabi ni Dr. Bai na kayo ay makakatulong sa mundo. Pakiusap, iligtas ninyo ang aking ama. Ano ang problema? Walang trauma. Kakaiba ang kilos. Amoy kakaiba siya. Parang masamang pagsalakay. Pupunta na ako dyan. Salamat po, Dr. Yeshen. Rubing, ipakap mo na ang tindahan at umuwi ka na muna. Masama. May masama. Pero walang nakitang masama. Hindi dapat. Yeshen Yi, pwede siyang palayasin. Master, gising po ba kayo? Kumakagat si Master! Tulong! Tatay?
Sira. Bakit ako nandito? Magpapaliwanag si tatay mamaya. Salamat po, Dr. Yeshen. Huwag na po kayong magpakaarte. Mahina pa siya. Huwag po siyang sipunin. Lumayo ka sa akin. Masama ang bagay na ito. Sa buong ring ng apoy magnilay sa walang hanggang langit na zone. Ano ang tinitingnan ninyo? Ang taong tumawid, maghanap ng lugar na malantad sa araw ng isang oras. Pumunta ka rin. Medyo mahirap. Shura, tulungan mo ako. Hindi tapat. Tapos na ba si Mr. Ye? Susunod, kailangan mo ng taong may maaraw na bibig. Sa inyo mayroon bang mga taong ipinanganak sa taon ng araw, buwan, araw, at araw? Mas mabuti kung tigre. Mr. Ye, ako ay isang tigre sa taon ng araw, buwan, araw, at araw. Isama mo ang anting-anting na ito. Pagkatapos, dalhin ang batong estatwa na ito sa templo ng Sanqing. Ibigay ito kay Taoist priest Xuanqing. Ilagay siya sa gitna ng bulwagan. Wasakin ito gamit ang kapangyarihan ng Diyos-Diyosan. Si Mr. Ye po. Salamat po, sir. Okay na lahat. May importante akong gagawin sa bahay. Mauna ka na lang. Sir, tulong po. Malaking kabutihan po. Itong bagay na ito, ito ang token ng Supreme Elder ng aking pamilyang Ma. Sana po ay tanggapin ninyo. Pinipigilan ang Evil Key. Sir, kilalanin lang po itong bagay. Sana po ay magkaroon kayo ng karapatan na tanggapin ang token ng Supreme Elder. Pangalawa lamang sa kasalukuyang pinuno. Lahat ng pamilyang Ma ay susunod sa inyo kapag nakita ito. Maraming salamat po. Okay ka lang ba? Dahil ito sa token ng Supreme Elder na nagbabantay. Ngayon ay ibinigay mo sa akin. Malamang multuhin ng masama. Hindi ko ito magagawa sa iyo. Halika, ikaw at ang iyong ama. Bawat isa, ilagay ito sa dibdib. Hindi kayo tatablan ng lahat ng kasamaan. Salamat po, sir. Mauna na ako. Maligayang pagdating, sir. Sa liwanag ng araw, nasaan ang mga tao? Anong bago? Sasabihin ko sa'yo. Kai Changping, ang pinuno ng pamilyang Kai, ay biglang nawala ng parang bula. Seryoso sila rito. Life Shield lutasin ang kaso sa loob ng 10 araw. Anong kinalaman nito sa atin? Makinig ka lang. 5 araw na ang lumipas mula ng kaso. Wala pa ring clue. Kakalapit lang nila sa akin para humingi ng tulong. Ayaw ko ring tanggapin ang kahilingang ito. Pero may malaki akong utang na loob sa kanila. Kailangan kong tumulong. Xiao Tian, gusto mo bang sumama sa akin? Siyempre, sasama ka. Sir, pwede mo ba akong isama? Rubing, hindi mo naiintindihan ang Feng Shui. Huwag ka nang sumama. Magpakabuti ka at hintayin mo ako sa bahay. Tara na. Okay. Kayong dalawa. Dito nawala ang tatay ko ng parang bula. Ilibot mo kami. Dito.
kakaiba. Bakit wala akong makitang clue? Tingnan mo yan. Kai Kiang. Dalhin mo kami sa ibang lugar para makita. CJ, dito po. Sinapian ba siya? Pero sa kilos, hindi naman mukhang ganon. Tapos, pumuslit siya dito sa hating gabi. Ano bang gagawin mo? Ang alerto. Pinakamalakas na mantra ng paglilinis ng puso. Nagyelo sa mga panahon, walang hanggan at tahimik. Dalisay, na puso, tulad ng tubig. Malinaw na tubig, tulad ng puso. Ang lakas ng spell! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Langgam, gusto mo lang sirain ang cultivation method ng Diyos. Hindi ko hahayaang kontrolin mo siya. Anong demonyo? Mukhang si Pari Xuan King lang ang makakagawa para lipulin ito ng lubusan. Sino ka? Ang may gusto ng buhay mo. Mamamatay ang masasama. Dahil hindi ito maiiwasan. Kaya lumaban hanggang kamatayan. Babaeng mabaho. Masama para sa akin. Si Aotian, kamusta ka? Okay lang. Ang masamang espiritu ay tuluyang nasira. Matalinong desisyon na itago ang bagay na ito sa simula pa lang. Ano ang gagawin sa babaeng ito? Mahina na siya. Mamamatay siya kung mananatili dito. Kaya dalhin muna siya sa inuupahang bahay. Hintayin hanggang gumaling siya. Xiaotian, okay lang siya sa ngayon. Aalis na ako, pero mag-ingat ka kung sakaling hindi naalis ang masamang espiritu. Ma'am, manatili ka na lang sa akin. Huwag ka nang manggulo. Mayroon pa akong dapat tapusin. Aalis na ako. Bye. Ma'am. Ate Bing, tulungan na kita. Wala nang matutulungan. Bakit hindi mo muna tawagin si Sir? Si Ate Bing.
Sir, gising na po ba kayo? Lumabas si Sir para maghapunan. Maupo po kayo, Sir. Salamat. Ate Bing, kumakain na. Ate Bing, sasamahan kita, okay? Sir, siguradong natatakot siya mag-isa sa bahay. Pwede ba natin siyang isama? Sir po, masakit po ang likod ko. Umupo po muna. Subukan mo po ulit. Ang galing-galing na doktor. Maliit na bagay lang po. Wala po akong bayad. Tingnan mo po, pinagaling mo po ang sakit ko. Tanggapin mo na po. Wala po akong tatanggapin. Salamat po, doktor. Salamat po. Ang galing po ng sir. Galing po talaga. Gabi na po. Sir, oras na po para mag-impake at umuwi. Sige, isara na ang tindahan. Bakit ka gutom? Boba, bumili ka ng scallion pancakes. Kainin mo, kainin mo. Kung ayaw mong mamatay, pakawalan mo siya. Kung gusto mong makita siyang mamatay, pumunta ka rito. Ayos lang. Maaaring mamatay si Ye Haotian sa kamay ko, si Qian Huan Enchantress. Dapat kang maparangalan. Haotian, ayos ka lang ba? Sa susunod, kamatayan mo na. Sobrang sakit. Kailangan nang bumalik agad para magpagaling. Tara na, Rubing. Anong nangyari sa kanya? Dalhin mo ang cabinet ng gamot. Sobrang seryoso ang sugat niya. Nasaktan ang puso. Hindi ako sigurado kung kaya ko rin siyang pagalingin. Ang Hallmaster na si Qian Huan Enchantress ay nagtagumpay. Si Ye Haotian ay malubhang nasugatan, buhay o kamatayan. Bantayan ng mabuti ang pinakabagong balita mula kay Ye Haotian at iba pa. Alis na po ako. Noon, para sa kayamanan ng pamilya Ye ang labanan. At sinira ang pamilya Ye. Hindi inaasahan. May mga isda pa ring nakatakas sa lambat. Pero wala nang dapat ikatakot ngayon, hahaha. Nagapat. Isang gabi na ang lumipas. Kailan kaya magigising si Sir? Masyadong malala ang sugat ni Xiaotian. Sa aking kakayahan, kaya ko lang siyang panatilihing may buhay. Kung magigising siya ay depende sa kanyang sariling kapalaran. Nakikiusap ako sa inyo. Basta mailigtas mo siya.
Hindi na ako makikipagtalo sa iyo, okay? Sana dumating na agad si ate. Kung hindi, talagang mag-aalala ako. Nasaan siya? Susunduin ko na ngayon. Bundok Yunwoo. 100 kilometro ang layo. Ate. Kumusta si Xiao Tian? Lumabas muna kayong lahat. Gagawin ko ang lahat para mailigtas si Xiao Tian. Salamat po, Mistress. Sa ating dalawa, hindi na kailangan ng formalidad. Xiao Tian, binuksan ko na ang iyong 8 kakaibang meridian. At nilagyan ko ng dalisay na kapangyarihan ng dragon na yang ang iyong katawan. Ngayon, subukan mo. Kaya? First class master na ako ngayon. Salamat po, Mistress. Hoy, sutil. Bitawan mo ako. Huwag mong hayaang makita ng iyong mistress at nirabang ito. Nasa labas pa silang lahat. Huwag gumalaw, unahin muna natin ang dapat gawin. Pagkatapos ng aking biglaang investigasyon, natagpuan ko ang utak sa likod ng mga eksena sa loob ng maraming taon, hari ng madilim na templo. Hari ng madilim na templo. Sobrang misteryoso ng taong ito. Ang alam ko lang sa lahat ng pagtatanong ko, hindi siya lalaki o babae, pero tungkol sa itsura niya, hindi ko alam ang aking itsura o lakas. Paano ako makakapaghiganti? Ang tanga mo. Hindi madaling hanapin siya. Saktan mo lang ang obvious na negosyo at organisasyon niya. Oh, saktan mo lang siya. Hindi ako takot na hindi siya lalabas. Tama iyan. Ang pinakamalaking outlying organization sa Darkhold, ang Yagi Killer Organization. Kaya pala ako tina-target nila kahit saan. May ganyan palang relasyon. Na Xiao Tian. Ito ang address ng headquarters ng Oki Killer. Maghiwalay tayo. Ikaw, magdala ng tao para atakihin ang Ochi Killer. Ako naman, makikipagkita sa mga matatandang kaibigan. Kapag nakarating na sila sa Darkhold, wala kang dapat katakutin. Salamat po, Mistress. Yun na yon. Ano pang hinihintay ninyo? Bilisan natin at patayin sila. Ipaalam ko agad kay Lolo. Magdadala ng mga expert ng pamilya para tumulong. Lolo, mag-transfer ka agad ng ilang expert para sumama sa amin. I-send ko sa iyo ang location mamaya. Siya, ang usapin ng master. Usapin ito ng pamilyang Baiko. Ako mismo ang mangunguna sa team. Sige, magkita tayo sa location ko sa loob ng 2 oras. Siya. Sir, kailangan nating umalis. Ano pang ginagawa mo? Tara na. Maraming master sa Orochi. Nag-aalala pa rin ako na kulang tayo ng tao. Kung ganito, sasabihan ko na ulit ang pamilya Lee. Ilang security. Paniwalaan kita, babaero. May nangyari na naman? Wala, hahanapin ko si Lim Yao. Huwag kang pumunta doon. Pumunta ka sa pamilya Lee. Balik-balik lang. Ang mga tao sa Yaki ay matagal nang umalis. Yan ang sabi ni Mistress. Sige, sundin natin ang orihinal na plano. Rubing, kunin mo ang master ng pamilya Bai. Sasama muna ako sa asawa ko. Tawagan na lang kung may mangyari. Opo, sir. Kakaiba. Hindi naman heavily guarded. Ang daming expert. Bakit walang tao?
Madaya ang mga sundalo. Ma'am, ingat po. Narinig ba nila ang balita ng maaga? Na-evacuate ng maaga? Umalis ka agad. Kung ganun lang kadaling hanapin ang HQ, hindi sana siya tumagal ng 100 taon. Ito ang sadya kong ipinakita sa mga tauhan ko. Ang layunin ay para dalhin ka dito. Sige. Yetsko. Ngayon alam ko nang huli na. Patayin silang lahat. Ma'am, isasama ko kayo. Hindi, sisirain ka ni Xiaotian. Nasa harap mo na ang mga kaaway ng pamilya. Hindi na tayo pwedeng umalis. Huwag kang mag-alala, iwan mo sa akin ang mga maliliit na isda. Ye Hao Tian, kung mamatay ako, ang babae mo ay hindi rin gustong mabuhay. Ye Hao Tian, alam kong napakalakas ng martial arts mo, pero ngayon, parang asong nawawala ka, di ba? Kawawa, malungkot. Amo ng bulwagan. Bobo siya. Puro tokwa ang utak. Alam mo ba ang diskarte? Tingnan mo yan. Parang pinuno ng pamilya Ye noong 10 taon na ang nakalipas. Talagang taga-bundok. Ang usapin ng Lihuo Kang Lanyin ay ang alitan ng aking pamilya Ye at ikaw. Hindi na kailangan manakit ng mga inosente. Pakawalan mo sila? Paano kung tayo na lang ang mag-ayos? Makatwiran niyan. Pakawalan sila. Pero gusto ko na magpakamatay ka ngayon din. Aotian, Dili. Tama si Ginoong Hautian. Huwag mong isakripisyo ang sarili mo para sa amin. Kung may ibang buhay pa, tiyak na hihintayin kitang pakasalan mo ako. Si Mistress 99 ay abala na para sa akin. Nasasangkot sa panganib ng maraming beses. Si Miaoer rin. Ito ay isang krisis simula nang makilala kita. Sa pagkakataong ito, wala nang makakapagpasakripisyo sa kanila para sa akin. Kung papatayin ko ang sarili ko, pakakawalan mo ba sila? Oh. Ngayong araw, ako, si Ye Hao Tian, ay sumusumpa sa aking pagsisikap. Pagkatapos kong mamatay, kung hindi tutuparin ng hari ng madilim na palasyo ang kanyang pangako, ako ay magiging isang multo at maghihiganti habang buhay. Wag. Bobo, Bobo. Patayin sila. Gusto mong mamatay? Tulungan mo si Sir, bahala na kami sa iba. Xiaotian, bibigyan kita ng pagkakataon para iligtas mo ang mga tao. Dalhin mo siya. Huwag kang lumapit dito. Papatayin ko siya. Miaoer, naniniwala ka ba sa akin? Naniniwala. Yumuko ka. Patayin mo siya. Paano kung mabilis? Ano ang pakiramdam ng maging walang kwenta? Ang hari ng madilim na bulwagan ay may hindi mabilang na mga pakana sa kanyang buhay. Hindi ko inaasahang mauwi ako sa ganito. Kaawa-awa. Iniingatan mo pa ang mga salitang ito. Pumunta ka sa kabilang buhay at kausapin ang mga napatay. Wala na akong silbi. Bigyan mo ako ng konting konsiderasyon. Kung pakakawalan kita, kaya kong lumuhod at magkotaw sa aking mga magulang para humingi ng tawad.
Alam kong hindi sapat ang pagkautaw. Ibabalik ko ito ngayon. Tigil. Ikaw ay nagbabalak. Hindi ako makapaniwalang binawi mo ang iyong salita. Ikaw lang ang pinapayagang sumira sa iyong salita. Huwag mong hayaang ako naman ang sumira sa aking salita. Kaya ilalagay ko ito dito. Ikaw na mismo ang pumulot nito, di ba? Kunin mo. Mag-ingat. Mamamatay ka. Ye Haotian. Noong sadyang inilantad ang 8 watawat, alam ko nang mangyayari ito. Pero sa tingin mo nanalo ka? Gusto mong sabihin, ipinadala mo na lahat ng master ng 8 bandila at madilim na bulwagan. Kung magtagumpay ka, lihim silang inalis. Kung mabigo ka, lipulin ako at ang pamilyang tumulong sa akin. Paano mo nalaman? Inaatake ni Sir ang mga ninja mula sa iba't ibang pamilya. Bago kami dumating, lahat ay nawasak. Tapos na, tapos na, tapos na. Oh, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ang pinakamalaking sikreto ng Li Huokang Lanyin ay bubuksan gamit ang esensya ng dugo ng pamilya Ye. May librong sikreto na walang kapantay sa loob. Pumatay. Nanay at tatay. Naghiganti na si Haotian para sa inyo. Ang kakaibang lason. Kailangan ko itong ibalik at maghanap ng paraan para maalis ang lason. Sir? Sir, nasaan po ako? Rental house. Sir, mukhang seryoso kayo. Ibig sabihin po, hindi ko talaga kaya? Ayaw ko po mamatay ng ganito. Gusto ko po talagang mabuhay. Hinihintay ko po ang asawa ko na pakasalan ako. Sir, tapos na po ang paghihiganti. Maari nang mag-enjoy, Rubing. Wala nang buhay. Sir? Alang-alang sa pagkamatay ko. Pwede po kayong mangako na pakasalan ako? Sino ang nagsabing mamamatay ka? Sir, alam ko po ang sarili kong katawan. Kahit na po ako ay karaniwang suwail at matigas ang ulo. Hindi po ninyo dapat gustong pakasalan ako. Pero, alang-alang po sa aking pagiging pabigat. Pangakuan po ninyo ako, tuparin po ang aking hiling. Kasal. Kahit na alam ko po na para sa aking hiling kayo. Pero, kontento po ako. Sir, tulungan po ninyo akong mag-sorry kay Mistress. Hindi po ako dapat nakipag-compete sa kanya. At si Ate Meow. Mabuti po siyang babae. Huwag po ninyo siyang biguin. Baliw na babae, nalason ka lang. Kaya yan, sa ilang minuto. Ah? Tumigil ka sa pagtayo. Dito ka humiga. Gagawin ko para sa'yo. Sira na. Nalutas na ang lason. Sir, bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Maliit lang naman. Halata naman. Pinaisip mo akong mamamatay na ako at nagtapat ako sa'yo. Nakakahiya. Sinabi ko sa'yo, ikaw mismo, hindi ka naniwala. Wala akong pake. Kasalanan mo. Okay, tama ka talaga. Kasalanan ko lahat. Ganyan dapat.
Kaya pala nauuna kang umuwi. Lumalabas na gusto niyang nakawin yon, di ba? Kahit na gusto mong nakawin yan, gawin mong mas maayos ang sound insulation. Narinig ko boses mo sa baba. Nang umakyat kami ni Mio, pareho kaming napahiya para sa'yo. Ikaw mismo walang kakayahang pasayahin ang asawa mo. Tatakbo ka sa akin at magtuturo ng daliri. Akala mo talaga madali akong apihin, di ba? Ikaw, munting dalaga, balak mo bang baligtarin ang langit? Hindi ako maglalakas loob. Ikaw ang mistress. Siya ang kapatid ko. Hindi, mas matanda lang sa akin ng konti. Anong maganda doon? Tumahimik ka, Rubing. Pag-usapan natin ang mga bagay-bagay. Huwag kang magpahiwatig dito. Akala mo ba hindi ko naiintindihan? Hindi ba mas malakas ang pamilya mo kaysa sa akin? Ano ang ipapakete? Ikaw, batang babae, sa tingin ko lumulutang ka na, di ba? Maniwala ka o hindi, papanawin kita ngayon. Hindi ako naniniwala. Ikaw, Tigilan na ang pagtatalo. Kung magpapatuloy kayo sa selos, aalis ako. Para hindi na ninyo ako matagpuan. sige, kung aalis ka. Hayaan mong samahan ka naming tatlong magkakapatid. Para malaman mo ang tunay naming lakas. Sino ang sobrang nakakainis? Balita sa ganitong oras? Iligtas niyo po ako, ikatlong ginang. May nangyari sa ikatlong ginang. Ililigtas ko siya. Sasama rin kami.